Governor, kamusta po ang, siguro, nasan po ang focus ng attention at kailangan pong pagtuunan ng pansin talaga dyan sa Batangas? Kami po ay nakatutok sa relief operation, ganoon din po sa recovery and retrieval operations sa iba't ibang lugar ng ating probinsya. Sa kasalukuyan, ako ay nandito sa San Nicolas, Batangas, sa isang evacuation center para po magpaabot ng grocery items sa kada pamilya. At ito po ang pangunahing pangangailangan ng ating mga bakwit or evacuees. Nagkaroon po kami ng report hinggil dito sa Lemery, sa Talisay at sa Agoncillo. Kamusta po ang sitwasyon dyan sa San Nicolas kung nasaan po kayo, Vice Governor? Agoncillo, yung mga bayan na nabanggit nyo, kasama ang Talisay, marami pa tayong mga open or active evacuation centers. Gayon din, marami pa ring lugar na maputik, kung kaya't patuloy po ang clearing, recovery and retrieval operations po natin. Ilang pamilya po ang apektado ng bagyo sa Batangas? Kung ang pagbabasihan po ay mga bakwit o mga tao sa evacuation centers, meron tayong 22,266 individuals as of 1 o'clock this afternoon. This is equivalent to 6,473 families in 325 affected barangays. Sa kasalukuyan, meron po tayong 266 open and active evacuation centers. This is both inside evacuation centers and outside evacuation centers o yung mga nakikitira sa mga kamag-anak at kaibigan. Opo. May sapat ho ba silang supply? At least kahit yung mga relief goods sa mga evacuation centers, tubig, pagkain? Sa ngayon po, sa awa ng Diyos, sapat po ang relief goods, kasama po ang mga higaan at pangtulog tulad ng banig at kumot. Pero ang kailangan po ng maraming lugar ay mga equipment o kagamitan para po linisin ang lansangan dulot ng severe landslide sa iba't ibang bahagi ng probinsya. May mga lugar na hindi po makapasok ang mga heavy or large equipment at kakailanganin po ng malit na kagamitan. Vice Governor, 20 yung naiulat na nasawi sa inyong lalawigan. Is this still the accurate number, sir? Unfortunately, we have 21 casualties or dead and still 18 missing. Doon po sa 21, kasama po dyan yung 12 bata, Vice Governor? Ang tinutukoy niyo po ba yung sa Talisay? Opo. 14 po yung alam naming naiulat na namatay doon. 12 po ay bata? Opo. Kasama na po doon sa ating bilang. Kasama rin po yung 2 casualty sa Lipa, isa sa Laurel, isa sa Calaca, isa sa Cuenca, at 3 sa Agoncillo. Pero tulad ng binanggit ko po kanina, marami pa rin po tayong naiulat na nawawala. 18 ang sinabi niyo pong missing. Opo. Vice Governor, can you give us more information doon sa mga patuloy na nawawala dito sa 18? Ano po yung, I'm sure these are in different areas, ano po? But ano po yung circumstances doon? Ang marami po sa kanila ay biktima ng landslide po. And mostly where? Itong 18? Sa Talisay, sa Laurel, sa Cuenca. Yun po ang ilan sa mga lugar na may pagguho. Itong mga lugar na sinabi nyo, Vice Governor, na may pagguho, in the past, are these the same areas that posed as problems as well? Naging peligroso din po ba? Marami po sa mga naapektuhang lugar ngayon dulot ng Bagyong Christine ay first time po mangyari ito.
First Opo. time sa aking panunungkulan bilang Vice Governor for the last 20 years. Opo. First time sa Bombo in the last 46 years. And marami po sa ating mga local government officials na nagsasabi, ngayon lang po nila naranasan ang ganitong kalakas na pag-ulan, paghangin at pagbagyo. Siguro, panghuling tanong, Vice Governor, ano po yung tulong na maaaring ibigay ng gobyerno, especially the LGU, sa mga pamilya ng mga nasawi? Kanina po galing ako sa bayan ng Cuenca, nag-courtesy po tayo sa alkalde at sabi niya, kailangan daw nila ng force multiplier para po makatulong sa recovery and retrieval operations sa barangay Don Juan. Doon po ang ground zero ng landslide. At nananawagan po ako, hindi lang po sa national government, kung hindi, pati na rin sa mga hikers, mountaineers, mountaineering organizations na available at willing na mag-volunteer para po tumulong o tulungan ang ating uniformed services na kasalukuyang nagsasagawa ng recovery and retrieval operations sa Cuenca. Sa ibang bayan naman po, tulad ng Laurel at Agoncillo, kailangan po namin mga equipment para sa clearing and recovery na rin po. Batangas Vice Governor Mark Leviste, sir, maraming salamat po sa inyong oras.